Jose Potasio Rizal Mercado y Alonzo Realonda o mas kilala nating Jose Rizal ay ang kinikilalang pambansang bayani ng Pilipinas. Siya ay ipinanganak sa lungsod ng Calamba, Laguna noong June 19, 1861. Siya ang ikapito sa 11 anak ni na Francisco Mercado at Teodora Alonzo. Pepe ang naging palayo sa kanya ng kanyang pamilya at kakilala. Ang edukasyon ang naging pangunahing prioridad ng pamilya Mercado kung kaya sa musmus na gulang tatlo ay marunong na siya ng alpabeto. Noong mag-5 taong gulang ay marunong na magbasa, sumulat at gumuhit. At sa kanyang 8 taong gulang, naisulat niya ang isang tulang kinamagatan sa aking mga kabata. Ang tema ng tula ay umiikot sa pagmamahal sa sariling wika. Rito ay matatandaan niyo ang mga batagang, ang hindi magmahal sa sariling wika ay higit sa hayop at malansang isda. Noong mag-16 na taong gulang ay nakapagtapos na siya ng Bachelor's in Arts with Highest Honors o Sobresaliente sa Ateneo de Manila. Matapos noon ay ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral at kumuha ng kursong medisina sa pamantasan ng Santo Tomas. Ito ay sa paglalayong pagalingin ng kanyang inang may katarata. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral sa Universidad Central de Madrid sa Madrid, Spain at nakakuha ng lisensya sa medisina. Nag-aral din siya sa pamantasan ng Paris at pamantasan ng Heidelberg. Maliban sa medisina, mahusay siya sa pagpita, pagguhit, pagdilo at pagbukit. Isa siyang makata, manunulat at nobelista. Alam niyo rin ba na si Rizal ay isang polyglota o sa Ingles ay polyglot? Ito ay ang kakayahang magsalita, sumulat, gumamit at umintindi ng iba't ibang wika. Si Rizal ay nakakaunawa ng 22 mga wika. Naging matinding kritiko ng mga Kastila si Rizal sa mapayapang pamamaraan. Gamit ang kanyang mga sulat at artikulo, ay inilantad niya ang mga korupsyon at maling pamamalakad ng pamahalaan at mga pari ng Espanya. Nilikha ni Rizal ang kanyang 2 obra, ang Noli Me Tangere o Touch Me Not na nilinbag sa Berlin, Germany noong 1887 at ang El Filibusterismo o The Reign of Greed na nilinbag sa Gent noong 1891. Maraming mga Kastila at mga edukadong Pilipino ang nagalit sa kanya mga isinulat dahil sa simbolismong pinapakita nito. Kritika lamang ang nobelang ito sa mga praileng Kastila.